aralan ngayong gabing ito. Bless mo po kami at nawa Panginoon, bigyan mo po ng sapat na karunungan, wisdom ang aming magiging speaker sa gabing ito. Sabihan mo po ang bawat isa. Hindi Panginoon kahit na po sa ay binigyan mo pa rin po kami ng kalakasan, Panginoon, upang maisagawa po namin ang iyong gawain sa mga oras na ito. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan and bigyan po kami ng blessings, Panginoon, araw-araw. And patuloy mo pong i-bless ang group na ito para maisagawa pa po namin ang mga gawain na iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat. Kung tayo na dadako sa ating opening song na pangungunan ni Sister Kathleen. Speech mode talk. Desktop list. Op Studio F. File F. Fuber 2000. Fuber 2000. Space selected. Kathleen Nicole Elar. If my people will humble ourselves and pray, if they seek my face and humble ourselves and turn from the wicked way, MJBLF channel, MJBL logged onto the server. I will hear from heaven and forgive our sin. I will hear from heaven, come heal the land, Lord heal the land, Father heal the land, hear the cry and turn the nation back to you, Lord heal the land. So Lord, and heal the land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we'll humble ourselves and pray. If they seek your face and humble ourselves and turn from the wicked ways, Father, in your mercy and forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land, Lord, heal.
MJBL logged onto the server. MJBL join channel root. MJBL left channel root. MJBL join channel. Yun, maraming salamat kay Sister Kathleen. So tayo na ay dadako para sa ating speaker for today. Na walang iba, hindi si Kuya Oli Diaz. Open dialog. Uber 2000 V1 tab control playlist list Kathleen. Open dialog file. Files open split button sub cancel address C namespace file name combo files of type combo box file name Uber 2000 V1.6 desktop list Uber 2000 start menu search box D O W list programs grouping expanded downloads item M music 3 of 7 items view KaiOrly.mp33406 KaiOrly. Hello, magandang araw muli sa lahat ng mga masugid nating tagapakinig at kasama din dito sa Team Talk sa Blind Techno Light and Salt at isang pribilehiyo na naman muli na makasama kayo at maging isa sa magbibigay ng mensahe ngayong araw na ito at naniniwala ako na may gagawing malaki ang Diyos sa buhay natin. Meron siyang ituturo sa atin upang tayo'y patuloy na magbigay ng tiwala at kaluguran sa kanyang mataas na pangalan. Kaya hello mga ka-Team Talk at ngayon ay atin pong babasahin ang magiging topic natin. Ito po ay matutunghayan sa Lucas Kabanatang 17, talatang 3 o Luke chapter 17 verse 3. At ito ang sinasabi ng talatang ito. Ulitin ko, ito ay matutunghayan sa Luke chapter 17 verse 3. At ito po ang sinasabi ng talatang ito. At isa sa talata sa Lucas na patuloy na nagpapaalala sa atin tungkol sa pagpapatawad at sa ilan pang mga magagandang bagay na gawin natin sakaling tayo ay umabot sa punto na nahihirapan sa ating mga desisyon sa buhay, sapagkat naniniwala ako na kapag nagpapatuloy tayo sa Panginoon at sumusunod tayo sa kanyang salita, tayo ay mapapanuto at talagang ibibigay sa atin ang direksyon na kasiyasiya. So ang sabi po ng Luke chapter 17 verse 3, akin pong mabasahin sa English version or sa NIV version. Sabi dito, so watch yourselves, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. So akin naman pong babasahin sa wikang Tagalog at ito po ang sinasabi. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya magsisi, patawarin mo siya. Napakagandang talata ito sa Bible na nagpapatunay na tayo ay nagmamalasakitan sa bawat isa at importante na bilang mga Kristiyano at bilang mga naniniwala sa Diyos pinapaalala sa atin na tayo ay magmalasakitan, sapagkat bilang mga tao na makasalanan at lahat nga tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, isa sa mga bagay na maintindihan natin na pagamat tayo makasalanan, nais pa rin ng Diyos na tayo ay magpatawad sa isa't isa. Dapat pa rin makita sa atin yung pagdadamayan at yung
pag-aalaga sa bawat isa. So we should care for one another. Let's set aside the thinking about only God can judge me. Dito, napaka-importante, katulad nga ng aklat na ito ng Luke, ni Dr. Luke, importanteng maintindihan natin na sa tuwing na sa mga panahon na tayo ay nagkakasala, meron talagang taong o mga taong nakasurround sa atin, nakapaligid sa atin na handang dumamay at handa tayong i-rebuke o sawayin sa mga panahon na nagkakasala tayo. Sapagkat minsan, inaakala natin na tayo'y nakatayo na at maigi yung ating mga sinasabi. Subalit, magkaminsan, hindi natin alam yon. Minsan nagkakasala tayo sa isip at minsan sa salita at minsan sa sagawa. So, dapat bantayan natin yung mga sinasabi natin, ginagawa natin, at yung mga bagay na akala natin is okay na. Kaya, importante dito na piliin natin yung mga salitang sinasabi natin o mga bagay na ginagawa natin. Napaka-importante dito importante dito na maging mahinahon tayo sa lahat ng ating mga gawi, especially when we're in the midst of a lot of people, o maging teachable, magkaroon tayo ng teachable heart o pusong nagpapaturo sa lahat ng bagay. Magkaminsan nga ginagamit pa nga ng Diyos yung mga taong mas bata sa atin para tayo i-correct, but tanggalin na natin yung pride natin na maaring dito sinasabi sa atin na kahit maliit o malaking kasalanan, handa tayong makinig sa mga taong nakapaligid sa atin o sa mga taong nakikita yung mga mali sa atin. At kahit man tayo ay nakakita ng mga taong nahuhulog sa kasalanan, kailangan din nating sawayin sapagkat ito yung dapat gawin. Ito nga po ang sinasabi ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16, 2 Timothy chapter 3 verse 16, at ito ang sinasabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, hindi lamang tayo nakikinabang sa mga salitang ating napapakinggan, sa mga bagay-bagay na gusto lang nating mapakinggan, kundi nakikinabang din tayo sa mga taong magkaminsan na kailangan tayong i-correct o tayo naman din ang mag-correct sa mga taong nagkakasala sa atin. Sapagkat lahat naman tayo ay hindi perpekto, lahat tayo nagkakasala. At napaka-importanting maintindihan natin na kapag tayo tinutuwid, handa tayong magpatuwid. Kasi dito hinuhubog yung ating Christian character, yung spiritual character natin is makita sa buhay natin. Dahil lalong-lalo na sa panahon ngayon na nasa ika-7 buwan na tayo ng pandemic, maraming tao ang siguro nakaranas na ng malaking trauma sa buhay na lagi nagtatanong bakit nangyari ito, at sa mga pagkakataong ito kung sino-sino na ang sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung mga taong nasa paligid, at maraming katanungan, bakit ganito, bakit ganyan, ano ba talaga nangyari. At sa buhay natin, napaka-importante na umayon tayo sa tamang proseso at hindi tayo basta-basta nanghusga ng tao. Kaya nga sinasabi dito, if your brothers or sisters sins against you, rebuke them. Hindi yung rebuke na talagang hinuhusgahan mo ng gusto na para bagang ikaw na yung matuwid.
at siya na yung makasalanan. Dapat natin timbangin yung sinasabi natin, maganda nga yung motibo, pero mali naman yung pamamaraan. Maaring gawin mo naman yung proseso na may kainahunan at handang gawin yon sa panahon na siya ay handang makinig. Kaya napaka-importante dito yung ipanalangin mo muna sa Panginoon kung ano ba yung tamang pamamaraan ang gagawin mo. Kasi minsan tayo, kapag sobrang init na ng ulo o magkaminsan hindi natin matanggap yung mga pangyayari, kagad na tayong nanghusga ng tao na hindi muna natin iniimbestigahan. Minsan, pag nakinig tayo ng chismis, kasi pag sinabi nating chismis o gossip, ito yung mga bagay na napapakinggan natin na hindi maganda sa isang tao, o yung concern na tao wala doon sa pinag-uusapan nyo, wala doon sa mismo kayo nag-uusap. So nagiging chismis na siya kasi hindi mo naman siya i-chismis kung nandyan siya. So dito importante na lahat titingnan mo lahat ang anggulo ng sitwasyon at hindi ka kaagad-agad nanguhusga ng tao. Napaka-inam na ipag-pray kung papaano sasawayin ng mahinahon ng isang tao at kung siya ay nakakausap mo na napaka-importante dito na makinig ka kasi magkaminsan yung tao nararamdaman niya talaga, nagkakaroon siya ng guilt feeling o nararamdaman niya na pinapatawad siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nakikinig sa kanya. Nararamdaman niya yon kahit hindi niya sabihin. Magkaminsan ganun nga tayo. May makinig lang sa atin at manuhupa yung tensyon o galit sa ating sarili. At naimasmasan tayo sapagkat merong ang brotherly love. Importante tayo sa buhay ng mga taong sa panahon ng may pinagdadaanan, nandun tayo sa kanilang mga buhay at nakapaligid sa kanila. So, kahit nga yung mga Bible characters, hindi naman sila perfecto. Dumaan sila sa maraming challenges sa buhay nila, yung mga karanasan nila sa buhay. Kasi sumunod sa Diyos, ito yung naging pamantayan nila. Ito yung naging pamantayan nila. Ito yung naging sa buhay para nila. Sa buhay. Lagi mga tinawag ng Diyos sa panahon nila Abraham, David, even in the New Testament, sa buhay ni Paul, sa buhay niya na talagang ginamit ng Diyos sa kabila ng galing niya sa scripture na dating umuusig sa mga Kristiyano, binago siya ng Diyos. Kaya nga nandoon nga sa mga binanggit niya sa Bible na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, kindness, self-control, and so on and so forth. Talagang yung siyam na bunga na yun dapat nating kasama sa buhay. So habang tayo ay binabago ng Diyos, may mga pagkakataon pa rin sa buhay natin na tila baga bumabalik-balik at nagagawa pa rin natin. Pero in the long run, may proseso pa rin ng Diyos para tayo ay baguhin. Maraming ginagamit ang Diyos para ipakita sa atin na ito ang kasalanan natin. At iba't iba ang klase yung mga opportunities and challenges na dumarating sa atin. Magkaminsan may mga kasalanan tayo na
hindi din natin sukat akalain. Minsan nabibigla tayo bakit natin nagawa yun. Pero nandiyan naman ang kamay ng Diyos, ang habag ng Diyos para tayo ay kanyang tanggapin, tayo ay kanyang patawarin. At yun nga, ginagamit ng Diyos ang ibang tao para tayo ay sawayin. Kasi hindi naman pwedeng magpakita ang Diyos at pakinggan mo yung boses niya ngayon, haharap siya sa'yo, mali ang ginagawa mo. So, God uses a lot of people to remind us that we should not keep on sinning. At importante sa atin na makinig sa mga taong nagtutuwid sa atin at hindi natin kaagad binabalik sa Kanya yung pagtutuwid sa atin. Ika nga, kailangan tayong magpaturo at kailangan nating makinig kung kailangan makinig at pakinggan yung mga taong dapat nating pakinggan. At importante rin na maintindihan natin na sa buhay natin na kapag may nagkasala, patawarin natin siya. Hindi kaagad tayo nanguhusga. Kaya nga, merong ang kwento, di ba? Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Minsan, pag nasa panahon na ng diskusyon, kaagad nire-remind o binabalik alaala yung mga nakalipas na pagkakasala, binabalik-balikan yung tapos na, hindi maka-move on. Importante maka-move on tayo sa mga sitwasyon natin sa buhay. Kasi kapag nagpapatuloy pa rin tayo at atin pa rin nire-recall yung mga past sins, hindi na tayo lalago at talagang magstay tayo, magdi-dwell pa rin tayo sa past. We should not dwell on the past. Kasi tayo may iba't ibang adventure sa buhay, may mga iba't ibang nilalakaran tayo. Pero pag makinig tayo sa boses ng Panginoon, sa instructions ng Panginoon, mapapanuto tayo at lagi tayong tatalima sa Kanya. Kasi sa buhay natin, hindi naman importante yung pupuntahan nating destinasyon. Ang ibinibilang na kinakount o binibilang ng Diyos ay yung ating mga journey sa buhay, hindi yung destination. At dapat nating intindihin na may iba't ibang nga tayong journey at ang journey na yon sa iba hindi madali. Minsan pa nga mas masaklap pa nga sa mga pinagdadaanan natin. Pero dapat magpasalamat pa rin tayo kasi yung natututunan natin sa salita ng Diyos, isinishare natin sa iba para sila din ay makinig at through our experiences, we can really share to others the love of God and how much He cares for us. At mga kapatid, importante na gawin natin yung nararapat. Kapag may nagkamali, sawayin natin, pero sawayin naman natin ng tama at may kainahunan. At kapag nagkasala siya, patawarin natin. After this verse, matutunghayan natin kung paano dapat nating patawarin ng tao. At ito ay wala ng mga condition pa. At basahin yun sa verse 4 at sa mga susunod na talata. Makikita natin dito na ang Diyos grabe magpatawad. Tanda natin sa panahon ngayon, hindi naman kailangan yun magsisihan tayo sa mga nangyayari. Dito nga sa pandemic, marami tayong natutunan. Hindi lang tayo natutong maging mahinahon, natuto tayong magpasalamat sa kabila ng pangyayari. Natutunan natin na kapag may kasama tayo sa bahay, yung someone who is close to us, family members natin, nakita natin na iba pala yung magkakasama kayo. Kasi before, may kanya-kanyang trabaho, may mga nag-aaral, pero natutunan natin na may mga tao talagang dumadamay sa atin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. At isipin natin,
yung ibang tao na hindi nga nakakakain, tayo nakakakain ng husto. Tapos, yung maliit na bagay pinalalaki pa natin. Dapat nga tayo magpasalamat kasi hindi tayo natutulog sa kalsada o sa bangketa. Natutulog tayo ng maayos kahit nga wala tayong kama, kahit sa papag lang. Talagang blessed pa rin tayo, pinagpala pa rin tayo. Pasalamat tayo, nakakain pa rin tayo. Yung iba hindi na halos kumakain. Baka dahon na lang ang kinakain. Yung iba kinakausap na lang yung mga insekto sa bahay. Kasi minsan napagdidiskitahan na yung insekto sa bahay. Sa ibang lugar nga, nag-iipon ng insekto para balang araw wala silang makain. Yun na lang ang kakainin. Pasalamat tayo sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng panahon para isipin yung mga blessing na natatanggap natin. Kaya nga, count your blessings, name it one by one. Isa sa mga paborito kong kanta. Isipin natin yung araw-araw na blessings ng Lord na ibinigay sa atin para magsimula muli at magpatuloy. Nawain natin yung kapwa natin kung kailangan nila ng instruction o ishare natin yung magandang balita ni Kristo. I-share natin, ibahagi natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. We should strengthen one from another. Palakasin natin yung loob niya, hindi kaagad tayo ng husga. At kung maliit na bagay, patawarin natin siya. O kahit malaking bagay yan. Kasi kahit tayo, dumarating din sa punto na kailangan nating may mga taong dapat na makinig sa atin. At si Kristo handang makinig sa atin ng ating Panginoon sa mga panahon na tayo ay may pinagdadaanan. Isipin natin, kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong mga pag-aaral para mapalakas tayo. We should stay in the presence of God. We should be surrounded by a lot of people. That whoever he is, whoever she is, we are ready to listen to her or to him. Mahal tayo ng Panginoon at hindi tayo pababayaan. Pwede ba tayong lahat ay yumuko at manalangin sa oras nito? Let's also pray for one another. Lord, thank you so much sa oras na ito. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay po ng lakas sa amin na we should rebuke our brother or sister who sinned against us o maaring nagkasala siya. Gawin namin ito ng may kahinanhunan at kung nagkasala man siya, kailangan namin siyang patawarin. Salamat po sa pangako niyo po na handa po kayong makinig. And thank you for the promise that you will never leave us nor forsake us. Salamat din po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo po kami ng mga taong handang makinig at handa po kaming ituwid sa panahon na kami po ay nagkakasala. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi po kami tumingin sa mga nakalipas. Tumingin po kami sa panahon ngayon na bagamat may mga pagtatanong, ikaw ay nandyan. Salamat po sa iyong mga pangako sa Biblia. Muli ka naming pinasasalamatan. Muli ka naming niluwalhati at binabalik po ang lahat ng kapurihan. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat Speed mode, magsabi ng Kyle Orley Hoover music icon for all the Amen. apps, desktop icon, Skype icon, database, Skype icon, one event center team, top Kyle Orley Hoover 2000 Hoover. Ay, ayon. Maraming salamat sa naibahagi sa ating sagay. Event center team, top event, master volume, channels list review. Tayo na po ay dadako para sa ating sharing time. Napakaganda ng ating natalakay sa ngayon, pinagbubulay-bulayan sa ngayon. Kasi in some way,
pagka may mga kaibigan, may mga friends tayo, di ba? Na nalalaman natin o nanonotice natin, di ba? Na nagkakamali sila. In some way, hindi natin sila nasasabihan. Maaari na masabihan natin sila sa pagkakaalam mong mabuti yung ating ginagawa. Sa pagkakaalam mong mabuti yung ating motibo. Pero hindi natin na alam na mali pala yung ating pamamaraan, no? So kaya nasabi doon sa scripture natin, sabi ni Kuya Orly, na watch yourself. Watch yourself. Ibig sabihin nun, bantayan natin ang ating sarili kung sakasakaling tayo ay magtutuwid sa ating kapwa, no? Bantayan natin yung ating sarili, lalo na sa mga babanggitin Camden natin left channel. Camden salita. can now transmit voice. Camden Sakasakaling logged onto the server. tayo ay magsasabi Camden logged ng onto the server. Camden join channel. Camden change subscription desktop to 0. magsasabi ng Speech mode off. ikatutuwid ng kapwa natin, o ikatatama ng kamalian ng kapwa natin. And siyempre, kung nagkamalian ng kapwa natin, sabi doon, no, na tayo ay magpatawad, no? Kasi nga sayang yung mga panahon kung gugugulin lang natin ang ating oras, diba? Sa pagtatanim ng galit, no? Dahil sa hindi natin nagustuhan yung ginawa sa atin ng kapwa natin. So, dapat talaga tayo ay matutong magpatawad, matutong magtuwid, no? Ng mahinahon, ng may love and tender care, diba? Yung may puso, ganon. Yung may pusong handang intindihin yung kapwa natin. So, yun yung aking insight, ano, sa topic natin. So, next, meron po bang nais mag-share? Saglit. I-unmute ko muna kayo. Speech mode talk. Master volume select. Channels list preview. Guest room. Level Z. Level 1 event center. Level 2 David on Samsung J6 plus 1. David on Samsung J6 plus can now transmit. Camden and 2. Camden can no longer. Camden can now. Jerry Rivera on PC. Jerry Rivera on PC can no longer. Jerry Rivera on John Philip 4. John Philip can now transmit voice. Kathleen on PC woman 5. Kathleen on PC can now transmit. Kid 6 of 12 level 2. Kid can now transmit voice. Magdalene 7 of 12. Magdalene can no longer transmit. Magdalene can now. Mark Flores Cali 8 of. Mark Flores Cali can now transmit voice. Abadias 10 of 13. Ugly on PC 11 of 13. Okay. So, naka-unmute na po lahat. Ayan. Meron pong nais magbahagi, mag-share ng kanilang insight para sa ating topic. Camden logged onto the server. Camden join channel. Camden left channel root. Hello? Camden left channel. Camden. May mic po ba ako? Meron. Ayun. Salamat po, Pastor John.
Camguntan logged onto the server. Camguntan joined channel root. Camguntan left channel root. Camguntan joined. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Opo, good po. Maganda yung ano natin, yung topic natin ngayon, at ito ay isang itong topic natin ay nangangailangan to ng ng aksyon, no, na kung saan ay kailangan nating maging maingat, no, sa ating gagawin kung paano natin tutulungan yung ating kapatid na kung saan ay kumbaga yung kanyang ginagawa ay alam natin na hindi naayon sa kalooban ni God, no, ay bilang mahal natin yung kapatid na to, ay dapat matuto tayong magsalita, no, sa kanya, na sabihin natin kung ano yung kanyang ginagawa at ito ay hindi nararapat sa paningin ng Panginoon. Kasi minsan ang tao ay tayo minsan madalas nagagawa natin na dahil sa hiya, no? Dahil sa hiya dun sa tao na yon, kumbaga nakikita na natin na mali yung ginagawa pero hindi natin pinagsasabihan, no? Kasi dahil nahihiya tayo or baka meron ding parang yung masasabi sa atin, no, yung pinagsasabihan natin, kaya hindi natin to nagagawa, no? Pero bilang mga Kristiyano at bilang mga mananampalataya, meron tayong accountability, no, sa isa't isa, na talagang tayo ay kumbaga tayo yung gagamitin ni Lord para i-rebuke, no, para pagsabihan yung ating mga kapatid na alam nating nagkakamali. Pero sa pagsasabi natin, sa pagsasalita natin sa ating kapatid, kailangan merong nandun yung gentleness, no, na kung saan hindi naman masasaktan ang kanyang damdamin. Kasi minsan pag nagsalita kasi tayo, parang pabigla-bigla kasi tayo, eh. 'Di ba? Pabigla-bigla kasi tayo, nadadala tayo ng ating emotion, no? Pero dapat sabi nga ni Otley kanina, ay gawin natin 'to ng may pagmamahal, no? Pagmamahal na kung saan ay hindi tayo nagko-compromise, hindi tayo nagko-consinti, no, ng ginagawa ng kapatid natin na alam nating mali, dahil ito ay accountability natin kay Lord. So, yun lang po. Salamat. Yun, maraming salamat kay Pastor Don. And yun nga, gaya nga sinabi ko kanina, no? Love and tender care. Yun. Yung may pagmamahal. Yung may pusang kayang manghipo ng kanilang damdamin. Hindi pabigla-bigla. Yun. Next. May nais pa po bang magbahagi ng kanilang insight sa ating topic natin for today? Kung tutusin, napakaganda ng ating
pinag-uusapan sa kasalukuyan kasi nga ito yung ito yung isa sa mga makatulong sa atin kung paano tayo magkakaroon ng isang balancing pagmamahal. Kung sakasakali nga naman, di ba? Ako, one time kasi nangyari sa akin yan. Yung isang beses na nakita ko na isang kaibigan na nagkamali siya. No? So, ang sistema noong time na yon ay ganito. Nung ako ay kadalasan bumibili dati sa tindahan ng kapitbahay namin. Nagkaroon siya ng sukli, meron siyang, kumbaga yung kasama kong bumibili, nagkaroon ng isang sukli. Ang nangyari, sobra yung sukli noong tindera. Ngayon, ang gusto nung kasama kong bumibili, kunin na lang, hayaan na lang yung sobrang naibigay sa kanya ng tindera. Sinabi ko din sa kasama kong bumibili o mamimili rin. Sabi ko sa kanya, kuya, bigyan niyo, baka mamaya hindi sa kanya yung hindi sa kanya yung tindahan. Baka nagbabantay lang siya dyan, baka siya pa yung magbayad. Yun yung sinabi ko. Sabi ko, maawa ka naman dun sa nagtitinda. Kasi nga, para naman po, kahit man po kayo, di ba po, ayaw niyo po ng mababawasan kayo ng kinikita, di ba ho? Sumunod naman sa akin yung mamili. Yun, sinabi niya dun sa tindera na sobra po yung inyong naibigay na sukli sa binili kong mani na 10 piso. So, iyon, natuwa naman ako kasi kahit pa paano nakinig sa akin at nagkaroon siya ng open mind, open heart na tanggapin na, ay, oo nga, mali nga pala yung gagawin ko. Yun. So, yun, nais kong i-share yun kasi related yun sa topic natin at yun yung talagang dapat na mangyari, yung maging mahinahon tayo kapag tayo ay magtutuwid sa taong nagkasala. Yun. Next, ganun po bang nais magbahagi? Patron, Neymar. So yun, sige. Dap na tayo para sa ating mga prayer request, and I hope na may natutunan tayo sa ating napagbulay-bulayan sa gabing ito. No? So sa mga nais may panalangin ay
Maaari pong bukas ng inyong microphone. Dave? Ayan. Ayun. Ang prayer request ko po ay prayer request ko ay sana magkaroon na po ako ng computer na magagamit po sa aking pag-aaral. At sana po mapagtagumpayan ko po lahat ng mga gawain sa school na bigyan po ako ng lakas sa mga araw na gagawin po namin ang aming mga takdang aralin. Gusto ko rin pong prayer request ang kalusugan ng buong pamilya. At lalo na po kami mga nag-aaral, and sila mama tsaka sila papa, na sana lagi po silang makahanap ng paraan, or bigyan po sila lagi ng paraan para ma-provide po ang ngailangan na kapatid. Yun lang po. Yun, maraming salamat kay Dave. Next, prayer request. Yun, go ahead po. Yan, hello po. Ayan, hello po. Prayer request ko po. Yun, syempre, una sa lahat, good health po ng family ko. And may gusto po akong ipag-pray yung aking tito na na-stroke 2 days ago. Yun, tapos nagpa-swab test po sila kahapon. Matagal pa daw po bago lumabas yung result. Sana po negative. Sana po negative po yung tito ko sa COVID. Tapos tawag dito, pangalawang pagkakataon na po kasi to na stroke si tito ko. Sana ma-survive niya po ulit. And pangalawang prayer request ko po, and syempre yung provision po na sa pag-aaral ko din po, na yung ALS exam, sana po yan ipagkaloob ni Lord at bigyan niya po kami ng yan sapat na karunungan, kalakasan, maging sa aking teacher, syempre sa akin din po kayanin yung mga challenge na napagdadaanan po ngayon. And yan, prayer good health ng aking mga kuya na nagtatrabaho na din namin kasama. Sana malagpasan po nila yung kalungkutan na nararanasan po nila sa mga panahong ito. Aliwin po nawa sila ni Lord. And yun, good health po nating lahat. God bless po, magandang gabi. Yun lang po, kuya. Ayun, siya po ay si Jamaica. Yan, Nick. Tol Otli, pwede pa ba? Pwede pa. Sige. Go. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Prayer request ko, good health po nung baby ko, ni Stanley Mark Galay. Ayun. At kasi 2-year-old siya, hindi man lang siya naipag-pray kasi nga gawa ng pandemic nun. Tapos, yung good health po ng family ko, ng mama ko, ganun. Tapos, sana po tuloy-tuloy na po yung work namin dito po sa Cabanatuan, Nueva Ecija. So, yun lang pare Otli. Magandang gabi po sa lahat ng nandito. Sige, good. Tama, yung mga masaista, mga kapwa natin na masaista na nag-work na yan. Salamat, paring Mike. Next, prayer request. Actually, may nag-chat kanina. Teka lang, babasahin ko yung
channel messages Speech mode talk. kanina. Uber 2000 theme music icon full alt text icon top 24.0 desktop icon 7 Skype icon 8 Try Skype icon 1 natin. event center team top event tab control dialog channel prayer co parent Mac ministry nominally Pali Posai Ado Til for the Anakin Tom prayer less Magdalene Greater. Yun, sabi ni Trisha, Anakin Tom prayer request request. niya, Ado Til for the family. gold help for the family, Pali Posai in church. pati po sa aming church, Ministry nominally Canaan. mini screen na muli Magkasama sama kami Patuloy na na. magkasama-sama, Prayer co parent. patuloy na Prayer co prayer parent. ko pa rin yung patuloy na mapatuloy na namin yung yung aming gawain pang spiritual. Ayun, maraming salamat kay Trisha. Next prayer request. Good evening, paring Hotly. Good evening, Sir Jason. Yun na, Jason. nahuli ako. Go Pero, ahead. na rin ako ng prayer request kahit late. Yan, sama natin sa prayer request yung kapatid natin sa pananampalataya, si Gerald. Kasi yun, pumunta na siya ng Antipolo, nawala kami ng komunikasyon Nag-aalala kami, hindi namin makontak siya ngayon So kasama niya si paring JR na Bausa. Yun, ay nag-aalala kami kasi buhat nang pumunta siya ng Antipolo, nawalan kami ng komunikasyon nung isang araw pa yon. So yun, yung isama natin sa prayer request na sana okay siya, no? So yun, magandang gabi po sa lahat. Ayun. Ating panalangin ng ating kapatid na si Kuya Gerald. Next prayer request. Ayun. So tayo na nadako para sa ating closing Type of message to prayer. channels list review. Oh, Adlian Samson. Oh, Abadias 13. Kuya Orly, pangunahan po kami para sa aming closing prayer. Hello? Hello, narinig niyo ako? Meron po. Hello, sige, dadako na po tayo sa prayer. At Master volume slider 50. natin tong 40, 40, 30, 30. 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70. na Speech mode off. si Lord talaga ang pag-asa natin sa gitna po ng mga kalumbayan at mga hinihiling natin. At let's pray. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa mga taong nagbigay po ng prayer request. Naniniwala po kami na kayo po ay Diyos na pag-asa ng lahat, Diyos ng may lalang ng langit at lupa. Salamat po sa buhay ni Dave ng kanyang prayer request na siya ay magkaroon po ng computer na magagamit po sa pag-aaral at success sa kanyang mga schoolwork at kalakasan din po ng pangangatawan. Hiling niya rin po yung health o kalusugan sa kanyang pamilya, yung kanyang mama at papa, na magkaroon ng paraan o that they might find a way to provide their needs, especially nowadays na marami po talaga ang nangangailangan po, especially sa pagkain ng mga bagay-bagay na kailangan po sa pamilya para mabuhay. Do ang iba talaga walang hanap buhay, pero salamat po sa provision. Naniniwala po kami na ipo-provide niyo po kay Dave yung mga computer na gagamitin niya. Salamat din po kay Jamaica ang kanyang prayer request yung good health sa family. Yung kanyang tito na nagpa-swab test ay talagang magkaroon na po ng magandang result at maging negative po sa result na ito. At alam po namin na hinihintay po nila ang result na ito at we declare na magiging negatibo po ang resulta po nito. Yung kanyang ding pag-aaral, exam ay talaga mapagtagumpayan niya at malagpasan ng kalungkutan at bigyan niyo rin po sila ng good health. Salamat din po kay Mark, I pray good health din po sa kanyang anak na si Stanley Mark na magdadalawa na hindi man lang naipag-pray, but we pray, O Father God, na ang batang ito ay lumaking may takot sa inyo at lahat po ng kanilang mga pangailangan, provision ay ma-provide sa tulong niyo po, because we believe that
in due time, kayo po ang patuloy na magbibigay po ng wisdom and good health din, provision sa family. You will provide all their needs according to your riches and glory through Christ Jesus. And also for Christian, ang pray po namin yung good health sa family, sa church ministry, at muling magkasama-sama at patuloy na magkaroon po ng mag-open muli para sa mga gawain pang-spiritual at makatulong din po sa kanilang mga spiritual needs. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po kay Jason. I pray yung kapatid naming ito ay nananampalataya tungkol sa isang kasama niya na si Gerald, na kapatid niya sa pananampalataya at kapatid din namin sa pananampalataya na hindi talaga makontak. Nag-aalala siya dahil nawalan po sila ng communication sa Antipolo. I pray magkakaroon po ng katugunan nito at sa lalong madaling panahon ay makapag-communicate po siya sa kanya. I pray na bigyan niyo po siya ng maayos na kalagayan ngayon, and we declare good health din sa kanya, at para hindi na rin po mag-alala ang kanyang family. Salamat din po sa buhay ng mga nakikinig, sa buhay po ng staff at miyembro po ng Techno Light and Salt, papara ang programang ito, ganun din platform na ito para magamit po sa ikalalwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Maingat po namin binabalik sa inyo. Sa matamis na makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ay, magandang gabi sa inyong lahat. 40, 50. Magandang gabi po muli, Pastor. Kay Jason. Kilala na boses ko ni Pastor, List 1 list, Forbes, 96K context menu, disconnect D. All the cast dialog minus. Yun. Sige po, bye-bye po. Yun, salamat po. Sige, bye-bye. At Leon PC left channel. At Leon PC logged out of the server. Salamat po sa akin. Bye-bye. Ops 24. Ops studio mode check. Ops recording check.